pag-uusapan naman natin sa video na to guys, no, regarding naman kay Jesus Christ, no. Kilalanin natin maigi si Jesus Christ sa video na ito. Kung sino nga ba siya, ano nga ba ang authority niya sa heaven at saka sa earth, no. So alamin natin sa video na ito guys, no. Dapat tumutok kayo kung gusto niyo na makilala ng lubusan si Jesus Christ, no. Kadalasan sa atin ang alam natin na si Jesus Christ ay kaisa-isang anak ng Diyos at siya yung Savior natin kasi siya ang tumubos sa atin sa lahat ng mga kasalanan natin, no. Kadalasan sa atin yun lang ang alam natin, no. So, alamin pa natin dito sa video na ito guys kung sino nga ba siya, no, kung ano ang pinagmulan niya, kung ano ang totoong pagkatao niya, no, kung saan siya nanggaling nga ba, diba? Alamin natin sa video na ito, pero lahat ng sasabihin ko dito ay magbabase ako sa Bible, no, para makilala natin siya ng tuluyan, no. So, base sa napag-alaman ko, si Jesus Christ ay heaven citizen siya, no. Kumbaga, umiiral na siya sa heaven noon pa man, bago pa man ang creation ng heaven at saka ng earth ay nag-i-exist na si Jesus Christ. Kumbaga, kasama na siya ni God, bago pa man kinreate ni God ang heaven at saka ang earth, no? Kasama na siya ni God, nag-i-exist na siya bilang spirit, diba? Patunayan ko sa inyo sa Bible para maunawaan nyo. Nakalagay yan sa Gospel of John. Sabi dito sa John, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Diba? Ito na yon. Sa umpisa daw, ay ang Word. Ang Word na ito, tinutukoy si Jesus Christ ito, no? At saka ang Word daw, kasama ni God. Ito na yon, si Jesus Christ. And the Word was God. Diba? Siya ay God din, diba? Yan ang patunay na nag-i-exist na siya. Dati pa, kasama na siya ni God, no? Kasi siya nga ang kaisa-isang anak ni God, no? Patunayan pa natin dito na talagang siya ay nag-i-exist na dati pa man kasi katulad ng nakasaad dito sa Bible, sabi niya sa John chapter 8 verse 58, Jesus said to them, truly, truly, I say to you, before Abraham was I am. Diba? Kung nagbabasa kayo ng Bible, si Abraham ay faithful servant ni God, no? Sa Old Testament yan. Kumbaga, mga 2,000 years na sigurong mahigit nang namatay si Abraham bago pa dumating si Jesus Christ, no? So, paano niya nasabi na before Abraham was I am? Siya muna, bago si Abraham. Isamantalang, nung dumating siya dito sa mundo, si Abraham ay nasa 2,000 years na mahigit na namatay bago siya dumating sa mundo. Samantalang, ang itinagal niya dito sa mundo ay nasa 33 years lang ang itinagal niya, no? Namatay siya, mga 33 years old siya, no? Yan. Pero paano niya nasabi na before Abraham was I am? So, ibig sabihin, dati pa talagang nag-i-exist na siya, umiiral na siya, kasama na siya ni God, no? Patunay lang talaga na heaven citizen siya, no? Galing siya sa heaven, no? Mula din mismo sa salita niya, sa John chapter 6 verse 38, for I have come down from heaven not to do my own will, but the will of Him who sent me. Nakasaad nga dito na siya daw ay bumaba sa lupa mula sa langit. Hindi daw para gawin yung kalooban niya, pero para gawin daw ang kalooban na nagpadala sa kanya. Sino ba ang nagpadala sa kanya? Yung Diyos Ama, diba? Na makapangyarihan sa lahat, God the Father ang nagpadala sa kanya, no? Kasi ang purpose kung bakit pinadala siya sa mundong ito para sirain yung gawa ng devil. Kasi nakasulat yan dito sa Bible kung bakit pinadala siya sa mundong ito. Nakasulat dito sa 1 John chapter 3 verse 8, whoever makes a practice of sinning is of the devil, for the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of Man appeared was to destroy the works of the devil. Patunay lamang ang purpose ng punta niya sa mundong ito, pinadala siya ng Diyos ay para sirain kung ano yung works ng devil, no? Ano nga ba yung works ng devil? Alam naman natin na si Satan nagpo-promote ng kasalanan sa mundong ito, nagpo-promote siya ng rebellion against God, diba? Para ang mga tao mag-rebelde kay God, maging disobedient sa mga salita ng Diyos. At saka pinopromote niya sa mundong ito yung mga kasinungalingan niya. Dinideceive niya yung mga tao, nililinlang niya yung mga tao sa pamamagitan ng pagpapakalat niya sa mga kasinungalingan niya. Inaapi niya yung mga tao, pinapahirapan yung mga tao, diba? No, para ilayo yung loob natin kay God, para kung lahat ng nangyayari sa buhay natin ay sisihin natin si God. At saka, binibigyan tayo ng sakit, at saka minsan sinisira, winawasak yung pamilya natin, diba? Pipilit niya tayong binabagsak para nga lahat ng mga nangyayari sa buhay natin
ay isisi natin kay God para ilayo natin yung loob natin kay God, diba? Yan ang gustong sirain ni Jesus Christ, no? At kasi alam naman natin na tayo talaga ng mga tao ay nahulog na tayo sa temptation ni Satan, as in nagkasala na tayo, wala talaga sa ating perfecto, no? As in lahat tayo makasalanan tayo. Noong unang nagkasala si Adan at saka si Eva, diba? Si Adam at saka si Eve, noong unang nagkasala sila, kinurse tayo ni God, no? Bilang tao, no? Kumbaga, nasipari tayo kay God dahil sa mga kasalanan natin. At dahil sa holy si God, hindi niya kayang itolerate yung mga kasalanan natin. Kaya, kailangan, bago tayo mapatawad sa mga kasalanan natin, kailangan may magsasacrifice para sa atin, para magawa tayong patawarin ng Diyos. Kasi nga, holy nga siya, hindi kayang itolerate yung mga kasalanan natin. Mapapatawad niya tayo basta may magsasacrifice para sa mga kasalanan natin, no? Kasi nung unang panahon, kung nagbabasa kayo ng Bible sa Old Testament, kapag nagkasala ang mga tao, kailangan nilang mag-sacrifice ng animal sacrifice yung ginagawa nila dati. Kailangan nilang magpatay ng lamb ba yan, or goat, ano ba yung mga nire-required na patay nila. Tapos kapag pinatay na nila, yung dugo kailangan nilang i-offer sa altar, yun ang pangbayad sa kasalanan nila para ma-restore ang relationship nila kay God, no? Ganun ang patakaran noong araw. Pero nung dumarami na yung population, grabe na yung kasalanan na ginagawa ng mga tao, ay gumawa ng paraan si God para mabayaran yung mga kasalanan natin, para magkaroon tayo ng chance na mapatawad niya tayo sa mga kasalanan nating na nagawa dahil mahal niya tayo, di ba? Mahal tayo ng Diyos, no? Kasi nakasaad yan sa Bible sa John chapter 3 verse 16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life," no? Patunay lamang na mahal tayo ni God dahil creation niya tayo, mahal niya tayong lahat, kaya gumawa siya ng paraan kung paano tubusin ang mga kasalanan natin para tayo ay mabigyan ng chance na mapatawad tayo sa mga kasalanan natin at para mapagkalooban niya tayo ng eternal life someday, no? Naisipan niya na ipadala dito sa mundo yung kaisa-isang anak niya na si Jesus Christ. Pero dahil nga si Jesus Christ ay spirit siya, wala siyang human body, at ang spirit ay hindi namamatay, di ba? Hindi pwedeng mamatay ang spirit. Kaya naisipan ni God na manghiram ng womb or matris ng virgin, no? Yung virgin na si Mama Mary, siya ang ginamit para ipaglihin niya, ipagbuntis niya si Jesus Christ sa pamamagitan ng Holy Spirit ni God, no? Para magkaroon ng human body si Jesus Christ, para matubos niya ang mga kasalanan natin, di ba? Noong naisakatuparan na yung kalooban ng Diyos, nagbuntis si Mama Mary, pinanganak niya si Jesus Christ, di ba? Tapos hanggang sa nagsakripisyo si Jesus Christ para sa mga kasalanan natin, no? Tapos dumating na yung araw na nung kinrucify na siya, 'di ba? Ipinako siya sa cross. Tapos nung nakapako na siya, 'di ba? Tinusok yung tagiliran niya, tapos bumuhos yung dugo niya hanggang sa mamatay siya, 'di ba? At ang klase ng pagkamatay niya ay curse, kasi dahil ipinako siya sa cross, sobrang kahihiyan yung dinanas ng kamatayan niya samantalang sinless siya. Pero ginawa niyang curse ang pagkamatay niya para sa atin, para matubos tayo sa curse na ipinataw ni God sa atin dahil sa mga kasalanan natin, no? At dahil sa pagkamatay niya na yon, bumuhos ang dugo niya, nabayaran na niya lahat ng mga kasalanan natin, as in, kahit na malaking kasalanan or maliit man yan, ay nabayaran na ni Jesus Christ yung mga kasalanan natin, no? Ang kailangan na lang natin ay maniwala tayo doon sa finished work niya sa doon sa cross, at saka gawin natin yung part natin na magsisi tayo sa mga kasalanan nating nagawa, humingi tayo ng tawad sa Diyos at magbalik loob na tayo sa Kanya. Talagang talikuran na natin ang paggawa ng kasalanan, di ba? Yun ang dapat nating gawin para mapagkalooban tayo ng kaligtasan ni God, no? Para balang araw, kapag nasa kabilang buhay na tayo, ay mabigyan tayo ng eternal life ni God, ma-inherit natin yung kingdom ni God, no? So, malinaw na si Jesus Christ ay nag-iisang Savior natin, siya yung tagapagligtas natin, no? Hindi lang siya Savior, no? Ang daming title sa Kanya, no? Ang alamin natin, no, yung mga title niya para malaman natin kung sino siya, kung ano ang title niya, di ba? Siya yung Messiah, which means Christ. Tapos, siya din yung Son of Man, siya din yung Son of God, siya din yung Lord, siya din yung Savior, siya yung Lamb of God, di ba? Siya yung tinatawag na the Word, siya din yung Good Shepherd, siya din yung King of Kings, siya din yung Light of the World, di ba?
Siya din yung tinatawag na Alpha and Omega, ibig sabihin the beginning and the end. Siya din yung bread of life, siya din yung the advocate, siya din yung the way, the truth, and the life, diba? Kasi nga, dahil nga sa sakripisyo niya sa atin, ibinigay sa kanya lahat ng authority, diba? Sa heaven at saka sa earth, no? Dahil siya yung nag-iisang savior natin, siya yung nag-iisang tagapamagitan between God at saka humanity, no? Kasi wala ng ibang tagapamagitan kundi siya lang. Dahil yan ay nakasaad yan dito sa Bible, no? Sabi dito sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, "For there is one God and there is one mediator between God and men, the man Christ Jesus." Nag-iisang mediator lang, tagapamagitan natin between God at saka humanity. Kaya kung tayo man magdadasal sa Diyos, ay wala na tayong dapat na gamitin pang ibang pangalan dyan. Hindi na tayo dapat dumaan pa sa mga santo, kay Mama Mary, kasi may iba nagdadasal, diba, nagdadasal, dinadaan pa nila sa santo yung dasal nila, no? Halimbawa na lang, Saint John, pray for us. Saint Peter, pray for us. Mother Mary, have mercy on us. Diba mga ganon? Hindi na natin kailangan pang idaan doon dahil nakasulat dito, ang daan papunta sa Diyos ay si Jesus Christ lang. Nakasulat pa yan sa John chapter 14 verse 6 na, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me." Kaya siya lang ang dadaanan natin, wala nang iba. Kung tayo man magdasal, i-direct na natin kay God ang prayer natin. Pero bago natin tapusin ang prayer natin, idaan natin kay Jesus Christ para yung prayer natin makarating kay God. Kung may kahilingan tayo sa Diyos, ano man yung hiniling natin kay God, idaan natin kay Jesus Christ yung kahilingan natin para makarating sa Diyos. Kung tayo man hihingi ng tawad sa mga kasalanan nating nagawa, hihingi tayo sa Panginoon ng tawad, idaan natin kay Jesus Christ yung paghingi natin ng tawad. Kasi nga walang ibang daan papunta sa Diyos. Hindi tayo makakarating doon sa Diyos kapag hindi tayo dumaan kay Jesus Christ, kasi siya nga nag-iisang mediator, siya ang nag-iisang daan, wala nang iba. Hindi nga tayo makakarating doon sa Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat kung hindi tayo dadaan sa Kanya. Kailangan nating dumaan sa Kanya. Kaya nga kapag tayo nagpipray, lagi nating sinasabi na in Jesus name I pray, kasi kailangan nga nating idaan sa Kanya. Kasi siya lang ang daan papunta sa Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, no? So, alamin natin dito, no, kung ano nga ba ang authority na binigay sa kanya, kasi nakasulat yan sa Bible, no, na siya nga ang binigyan ng authority. Diba? Patunayan ko sa inyo na ibinigay sa kanya lahat ng authority sa heaven at saka sa earth. Sabi sa Matthew chapter 28 verse 18, "And Jesus came and said to them, All authority in heaven and on earth has been given to me." Patunay na sa kanya nga ibinigay lahat ng authority, no? So, alamin na lang natin dito kung ano nga ba ang mga authority niya. May authority siya sa kalikasan at sa mga pangyayari sa mundong ito, kasi kung nagbabasa kayo ng Bible, noong nasa laot sila, no, nasa bangka sila, bigla silang nadatna ng bagyo kasama yung mga disciples niya, ay inutusan lang niya yung bagyo na tumigil, no? Pinatigil niya yung bagyo, naniwala sa kanya yung hangin, naniwala sa kanya yung alon ng dagat, no? So, may authority siya sa kalikasan, naniniwala sa kanya yung kalikasan. At saka, noong nagpipreach siya, alam naman natin na nagpakain siya ng libu-libong tao, 4,000 na tao, 5,000 na tao yung pinakain niya. Gamit-gamit lamang yung ilang piraso ng tinapay at saka isda, no? Pinarami niya yung tinapay at saka yung isda, may kapangyarihan siya ng gano'n, no? So, may authority siya sa gano'ng mga pangyayari. At saka pangalawa na authority niya, may authority siya laban sa mga sakit. Kahit anong sakit kaya niyang pagalingin, no? Kasi noong nandito pa siya, napagaling niya lahat ng may mga sakit na lumapit sa kanya. Katulad na lang noong may mga leprosy or ketong in Tagalog, no? At saka yung mga bulag, diba? Na-restore niya yung paningin ng mga bulag. Yung mga lumpo, yung hindi nakakalakad, napalakad niya, di ba? May mga ganun siyang authority, no? Yung babae na nagbi-bleeding ng 12 years na, napagaling niya. Ang dami niyang napagaling na may sakit, no? Kaya may authority siya laban sa lahat ng mga sakit, no? At saka, pangatlo naman na authority niya ay may authority siya sa lahat ng mga evil spirits at lahat ng demons, kasi
noong magka-cast out siya ng demons doon sa tao na demon possessed, no? Natakot sa kanya yung demons, na-recognize nila kasi ang authority ni Jesus Christ, natakot sila, pinakiusapan nila si Jesus Christ na ilipat sila doon sa baboy, di ba? Kasi may mga baboy na malapit, no? So, pumayag naman si Jesus Christ na mag-ilipat sila doon sa baboy, no? At saka, pang-apat na authority niya ay may authority siya para magpatawad sa mga kasalanan. Kasi, noong nagtuturo pa siya dito sa lupa, ay dineclare niya na may authority siya na magpatawad ng mga kasalanan, no? Kaya nga siya pinagdudahan ng mga religious leaders kasi na-recognize nila yung authority na yun ay para lang yun sa Diyos. Diba? Yung authority na magpatawad sa mga kasalanan ay para lamang sa Diyos. Diba? Ayaw nang maniwala sa kanya ng mga religious leaders na siya ay anak ng Diyos. Siya ay pinadala ng Diyos dito sa lupa, no? At saka panglima naman na authority niya, may authority siya para hatulan tayo, diba? Authority to judge. Kasi alam naman natin na binigay sa kanya ang authority para i-judge tayo balang araw, diba? Harap tayo doon sa kanya balang araw para i-judge niya tayo, nakadepende sa kung ano man ang ginawa natin dito sa lupa, ano man ang ginawa natin sa katawan natin dito sa lupa nung nabubuhay pa tayo. Nakadepende kung ano yung mga pananalita na binitawan natin sa kapwa natin, no? At saka pang-anim naman na authority niya, may authority siya sa kamatayan. Kasi nung nandito pa siya sa lupa, kaya niyang buhayin yung mga tao na patay na. Katulad na lang ni Lazarus na matay na, binuhay niya, di ba? At saka yung anak ni Jairus na babae, namatay na din, binuhay niya rin, di ba? Kaya may authority siya laban sa kamatayan, no? At saka pang-pito naman na authority niya ay may authority siya sa mga teachings niya. Ang mga tao ay namamangha sa teachings niya kasi yung teachings niya talagang nare-recognize nila na yung teaching niya ay talagang may authority siya na galing sa Diyos kasi kakaiba ang teachings niya kasi siya yung pinaka may supreme na authority sa lahat at nangingibabaw siya sa lahat ng bansa, nangingibabaw siya dito sa lupa, no? Walang makakahigit sa kanya, no? Dito sa lupa at sa lahat ng bansa dahil siya nga ang nangingibabaw, no? Kaya dapat malaman natin yan, no? Na ganun ang mga authority ni Jesus Christ, no? Alam naman natin na siya ang kaisa-isang anak ng Diyos, ang pinakamamahal na anak ng Diyos na siyang tumubos sa lahat ng mga kasalanan natin kung bakit nabigyan tayo ng chance ngayon na mapatawad sa mga kasalanan natin. Bilang mga sinners ay walang imposible na magkaroon tayo ng kaligtasan at eternal life dahil yun sa gawa ni Jesus Christ, no? Siya ang dahilan kung bakit pwede tayong patawarin ng Diyos, kung bakit pwede tayong mapagkalooban ng Diyos ng kaligtasan at balang araw magkaroon tayo ng eternal life doon sa heaven, no? Basta gawin natin yung part natin kung ano yung dapat nating gawin na pagsisihan natin yung lahat ng mga kasalanan nating nagawa at ihingi natin ng tawad sa Diyos kung ano man yung mga kasalanan na nagawa natin at magbalik loob na tayo sa Diyos, maging born again na tayo para sa inheritance natin ng eternal life someday, no? So, yun lang naman yung aking maisi-share sa inyo sa araw na to, guys. Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone!